Sino-sino nandun? Hindi ba ako nagtatapos sa trabaho sa kumpanya? Ano ba namang ginagawa mo dito? Nag-overtime nanonood ng balo na naliligo. Ang seryoso mo naman talaga. Ito ang walang kwentang tao na ito. Katatapos ko lang makita mismo siya na pumasok sa mga bulaklak ng reed. Nanonood sa pagligo ni Liu Gofang. Si Li Tianyu ay karaniwang nanloloko at nanlilinlang, pero okay lang. Ngayon ay nanonood pa rin ang babae na naliligo. Nakakahiya ka naman. Ihuli at dalhin sa komunidad. Ikaw na bakal na toro, hayop ka. Hindi mo ako papayagang mabuhay. Sasama na lang tayo pareho. Anak, magpakalma ka muna. Pakinggan mo ako magpaliwanag. Humikayat ka pa rin kahit nahuli kang nagsisinungaling, ang tapang mo pa rin. Palayain niyo na ang lahat. Tingnan mo itong rascal. Sa kabila ng nahuli na, nagmamalinis pa rin at sinisisi siya. Paano ako nakarating sa edad na 80 habang namamatay sa overtime? Isa pa rin siyang mandarambong at mandaraya. Sa ulo ng isang batang gangsta na niloko ng iba. Ako, si Li Tianyu, hindi ko tatanggapin ang kasalanan ni Liu Changgi. Gusto mong umakyat sa posisyon gamit ang aking pangalan. Hindi ka karapat-dapat na panatilihin ang magandang pangalan sa baryo. Huwag kang mahiya sa sarili at gawin ang mga kababuyan. Sino pa ang magpapalabas ng dumi sa akin, ang ikalawang uncle ko? Kaninang gabi, ikaw mismo ang nagsimula nito, uncle. Sinasabi mo kung susubukan kong pumasok sa mga tangkay ng reed. Buksan ang damo at silipin lang, bigyan mo ako ng 10 piso. Ngayon ay nahulog na ako sa tubig at nasira na ang aking reputasyon. Natutupad ko na ang aking pangako sa sugal na ito. Nasaan ang pera, Ginoo? Sinasabi ni Li Tianyu ay totoo. Ito ang pinili mong daan. Tatay, huwag mong pakinggan ang mga kasinungalingan niya. Itong batang ito ay isang baliw na aso. Nagsasalita ng walang kwentang sipsip at nananakit ng tao. Huwag kang manginsulto ng walang basehan. Sino ang nakipagbet sa'yo? Saan ang ebidensya? Nagpapanggap ka lang na masama. Huwag kayong maniwala sa kanya. Li Tianyu, ano ang ginagawa mo? Liu Changgi, idaring mong gamitin mo ako bilang baril. Gusto pang sirain ang kanilang reputasyon. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Ako na ang bahala sa laban na ito para sa iyo. Namatay si Li Tianyu, siya ang pumatay. Liu Changgi, huwag kang makangahas na matulog nang nakapikit sa putik na nagkukunwaring patay. Sasama na talaga kitang iharap kay Yama. Maghintay ka lang sa akin. Hahanapin kita at papatayin. Liu Changgi, hindi pa tapos ang usapan natin, umalis ka na. Ate, ang nangyari na yon ay kasalanan ko. Pasensya na kung nasaktan kita. Ako na ang bahala sa bayarin na ito para sa'yo. Kasama si Liu Changgang. Hinati ko na ang kalahati. Sa mga susunod na araw, babawi ako ng doble. Huwag kang lumapit. Li Tianyu, hindi na ako pakialam kung anong sugal ang nilalaro mo kasama si Liu Changgao. Lumayo ka sa bahay ko mula ngayon. Ate, dati kang naging masama dahil sa akin. Sino man ang mga api sa'yo mula ngayon? Ako ang unang ayaw pumayag. Ang tunay na sarili ay mas malinis pa sa mukha. Kailangan munang mag-isip ng paraan para mabuhay. Si Nanay Xiuxin ay ayaw nang uminom ng gamot. Huwag mong hayaan na masira ang sarili mo. Inay, huwag kang mag-alala. Hintayin mong maibenta itong tokwa. Sapat na iyon para makapunta kayo sa bayan at makakuha ng 2 reseta ng gamot. Talagang hayop si Yuan Sheng. Araw-araw siyang nananakit kay Liu Xiuqin. Nahirapan siyang bumili ng tofu sa kanilang bahay dahil sa kanya. Asawa. Gusto kong kumain ng ibang klase ng tokwa. Ang kulit na fox.
Kung hindi, paano siya magpapasaya sa kanya, ha? Nakikita ko na parang may amoy pang suso ang tokwa na ito. Gulo-gulo ito. Kailangan kong dalhin ito sa aking mga balikat. Litienyo, anong balak mong gawin? Huwag kang lumapit. Lumapit ka pa, tatawag na ako ng tao. Litienyo, hayop ka, anong ginagawa mo ulit dito? Ate at nanay sa asawa. Ihulog mo na ang baston. Hindi ako kumakain ng tao. Pupunta ako para hanapin ang isang bagay. Pahiram mo itong sirang nilo Natalie. Gabi na ako para dalhan ka ng pagkain. Itong nilo Natalie, pang-ukit ng lupa, kasya na kahit papaano. Para yumaman, kailangan mong subukan ang swerte sa Black Dragon Pool. Kuya Tienyo, bakit nandito ka pa rin sa bahay? Katatapos ko lang marinig na gumising na si Uncle Liu. Naghahanap siya sa buong mundo para patayin ka. Hayaan siyang maghanap ng isang luma at walang ngipin na aso. Kaya bang kumain ng buhay kanino man? Sige, itago mo na lang ang nasa puso mo. Kung si Liu Changgi ay mangahas na gumamit ng masama, paparamdamin ko sa kanya na magsisisi siyang ipanganak. Chiyo Tieto, anong ginagawa mo sa sirang lambat na ito? Kakainin bilang kanin. Gusto mo bang kumain ng karne, Shito? Gusto mong magluto ng sabaw ng karne para sa nanay mo? Siyempre naman nanais ko. Nanay ko ay may sakit at nakahiga sa kama. Sabi ng doktor, kulang lang ito sa langis at tubig. Kailangan mong magpahabol ng husto. Kung gusto mong kumain ng karne, sumama ka sa akin, sige. Dalhin mo na ang sirang bakal mong baril. Dala ang sako sa likod. Ngayon, pare, dadalhin kita sa kayamanan. Saan tayo, Kuya Tinyo? Ang tubig sa ilog ngayong mainit na panahon ay sobrang init na. Kung magpatuloy ka, matutuklap ang balat mo. Pumunta sa Black Dragon Pool. Tigre de Hierro en el Lago del Drag Negro. Bro, ang gulo mo. Malalim ng husto ang lugar na yon hanggang sa hindi na makita ang ilalim. Taon-taon namamatay sa baha. Lahat ng matanda sa baryo nagsasabi na may mga multo sa tubig doon. Kuya Tinyo, dito sa lugar na ito puro tubig at putik lang. Saan nang galing ang karne? Mas magbalik na tayo. Malapit na, dito walang sinuman ang daring na pumunta. Ang mga kalakal sa ilalim ng tubig ay naging para sa Diyos. Yung mga boss mula sa timog. Kahit sa panaginip, gusto kong makuha ang ganitong uri ng ligaw na magagandang bagay. Tumingin ka ng mabuti sa bato. Ngayon, papakita ko sa iyo kung ano ang tunay na yaman. Tingnan kung ano ang tawag na ginto sa ilalim ng tubig. Malapit nang bumaha ng malakas na ulan. Sa makulimlim na panahon, kailangang huminga ng malalim ang mga huwang at mga lumang pagong. Nagsasama-sama sa mababaw na bahagi ng putik sa ilalim ng tubig. Dalhin mo ang pambalot na panghuli. Kuya, umakyat ka na agad. Huwag hayaan kang maipit ng tubig. Huwag mag-ingay, tumutok sa ibabaw ng tubig. Aking inanawa. Si Snake Kayanyo ay isang ahas. Ano ba yung ahas na yan? Ito ang pinakamatindi at ligaw na malaking dilaw na hito. Ay, Hindi pa tapos, tingnan mo ang tatay mo. Lola, ang malaking buhaya ay yumaman na, agad ilagay sa bag. Iyay, Brother Diane Yu. Nakapagtataka na, kung maibabalik natin ang perang ito, gaano karami ang maaari nating magastos. Walang problema sa siopao. tumahimik ka, hindi dapat ipakita ang kayamanan, naiintindihan mo ba? Ilabas ang mga pinakamalalaking dilaw na yon. Ang mga murang isda at ang matandang pawikan na kasing laki ng baso. Kunin at ilagay sa sako. Ibato mo ang natira at itapon sa tabi ng putikan. Ibato mo na ulit ang baliw mo na naman. Lahat ito ay pera. Ngayon ay magdadala ka ng isang kariton ng mga produktong dagat pauwi. Bukas si Nakitaye at Liu Chang ay darating. Mataas ang halaga kaya may lakas kang magdala ng tao sa iyong pintuan. Pinaputok ka hanggang sa maputol ang laman mo. Ngayon sobrang init kaya madali kang mamatay. Kailangan mong maghukay ng isang malalim na hukay sa putik na pinasukan ng tao sa ilalim ng lupa. Gamitin ang makapal na damo at basang putik para isara ang itaas. Walang makakakita kahit sino. Bukas diretsyo na nating dadalhin sa bayan para ibenta. Sundin mo na ang trabaho, nakikinig ako sa iyo, bro. Huwag nang magpatumpik-tumpik, maging mabilis at maingat. Pagkatapos gawin, umuwi ka agad sa nayon. Piliin mo ang pinakamatabang na hito. Babalikan kita sa bahay para magluto ng sabaw ng karne para sa nanay mo. Maglagay ka lang ng malaking sibuyas at asin, ayos na. Akin na lang ang natira, kukunin ko na. Kuya New, yung luma mong softshell turtle. Bukas ko gagamitin ang matandang softshell turtle na ito. Ano ang niluluto dyan sa puno namin, ang bango-bango naman.
Nanay, baka nagkakasakit lang siya sa gutom, hindi siya nananaginip. Kuya Tinyo ang nagdala sa akin sa Black Dragon Pool. May karne na tayo. Kumain ng malaking eel. Inay, uminom ka agad ng mainit na sabaw. Ako si Litinyo, ang aking nakababatang asawa. Buksan ang pinto. Si Litienyo ay pumasok sa pintuan sa kalagitnaan ng gabi. Siguradong mang-aapi lang siya. Hindi na talaga pwedeng ituloy ang buhay na ito. Anong gusto mong gawin? Kung hindi ka paaalis, papaluin kita gamit ang gunting hanggang mapagod ka. Bukas lang niluto ang pinto at ihahain ko na sayo. Ito ay karne. Dalhin mo para sa lola para mapalakas ang katawan niya. Mainit at nakakauhaw ang tag-init na ito. Ang matanda ay hindi makakatagal ng walang kaunting tulong. Hindi ko pwedeng kunin si Litienyo. Ako isang balo, tinanggap ko ang mga bagay mo. Ang mga laway ay pwedeng lumunod sa akin. Dala mo siksyukin ate. Sinasabi ko na dati akong isang gago. Mula ngayon, ako na ang bahala sa bahay na ito. Itong il ay parang bayad ko na sa pasimula para sa aralin ng apoy. Alam mo rin na ang bahay ko na sira ay walang init at lutuan. Sa hinaharap, hindi na maiwasang humingi ng tulong sa ate para painitin ang pagkain ko. Tingnan natin at silipin natin. Bago lumabas sa tubig, ang ligaw na matandang softshell turtle sa Black Dragon Pool. Mas malaki pa sa ginseng ang dilaw na palos. Kuya Chanyu, pwede ba kaming tumawag dito? Tito, pwede mo bang kunin ang mga bagay namin? Tumahimik ka at buksan ang takip. Pere, ito ay isang matandang pagong mula sa Black Dragon Pool. Ang laki-laki nito. Nalaman ng leader ang halaga nito. Ang matandang matabang na softshell turtle ay mas mahal pa sa ginto. Ang likod ng wild eel ay may dilaw na kulay. Kakalabas lang mula sa tubig. Tingnan ko nga. Wow, ang dami at ang sigla nito. Paano binenta ng binata ito? Walang resibo para sa eel. Pisang at kalahating kilo bawat isa. Ang matandang pagong ay nagtakda ng isang presyo na 11 piso bawat piraso at 500 piso bawat kilo. Ang mahal nito, sapat na ang pamasahe sa bus. Bibili ng 2 kilo ng matabang na baboy. Yung leader ng kooperatiba ay isang karne ng baboy. Ang aming lumang balita ay tunay na likas at bihira. Ilan ang nag-iisip tungkol dito? Ang sabaw ng malaking eel na ito ay sobrang nakakapagpagaling. Kung sakaling mag-inspeksyon ang isang mataas na opisyal sa restaurant ngayon, ito ang pangunahing ulam na pwedeng ihain sa mesa. Kung hindi ka makakapasok dito, wala nang pagkakataon sa lugar na ito. Ikaw rin pala ay nagkataon lang. Ako ang punong tagapag-angkat sa pampublikong restaurant na ito. Majianjun. Ngayon, ang aming restaurant ay may espesyal na pagtanggap sa inyong mga bisita. Bahala na ang sasakyan mo, ako na ang bahala sa lahat. Sumama ka sa akin sa opisina ng suporta para magbayad. Hindi ka naman kami e-frame, bro. Ang malaking boss ay makakatakas kahit na kulang tayo ng ganitong pera. Hito 30 kilo, 45 piso. Lolo Bao, 15 piraso, 150 pesos. Kasama ang dilong ni Ling Shuai. Sa kabuuan ay 205 piso. Kuya, malaking tulong ang nagawa mo sa akin. Direktor Marco, walang problema. Pero may isang hindi maganda kong hiling. Pwede bang palitan ang perang ito ng mga tiket? Pwedeng kahit tiket ng pagkain, tiket ng tela, o tiket ng karne. Tayo mga taga-baryo ay papasok sa syudad. Kahit may pera, hindi mo mabibili ang mga mahalagang supply. Madali lang yan. Ipapalit ko sa iyo ng iba't ibang tiket na nagkakahalaga ng 50 yuan. Kunin mo na ang natitirang 155 sa cash. Oy. Kung sakaling makakuha pa rin ng ganitong klase ng di kalidad na seafood sa hinaharap, huwag kang magtinda sa eskinita. Ipadala mo na lang dito sa akin. Kunin mo lang kung gaano karami ang makuha. 2 malaking bag ng pulbos na Fujian. 2 balde ng soybean oil. 2 peres ng bagong vinegar na 3 mao na leather shoes, bro. Ang sapatos na ito ay nagkakahalaga ng 0 yuan bawat peres. Ang sira na talaga ang pera. Kung papalitan natin ng munggo ang harina, kakainin natin ito ng halos kalahating taon. Magbihis ng marangal at kumita ng buong katapatan upang magastos ng maluwag.
Bakit ka matatakot na dalhin ang puting harina at langis pabalik sa nayon? Tio, tingnan mo si Litienyo at si Shito. Ano ang dala nila sa sasakyan? Parang puti ang harina. Nadaya ang iyong mata. Kahit ang dalawang mahihirap na yon, hindi makakain ng kahit anong pagkain. Saan galing ang pera para bumili ng puting harina? Ay, yung nasa paa ng bato na suot niya. Ito ay mga deerskin na sapatos na binibenta ng kooperatiba sa 10 yuan ang isang peres. Kahapon, si Kuya Segundo ay mahirap na mahirap talaga. Ngayon lang ako nakakuha ng malaking pera. Sigurong ninakaw ang perang ito. Sige na. Pumunta ka na at tawagan si Director Zibao. Tingnan natin kung paano niya ito akuhin ngayon. Tainyo, saan mo nakuha ang pera? Hindi ka siguro ng hold up, ano? Hindi ko maaaring tanggapin ang mga bagay na ito. Kunin mo na agad. Magtiwala ka. Ito ay isang resibo mula sa Procurement Department ng County City Going Hotel. Pupunta ako para magbenta ng mga produktong dagat. Ang tapat na negosyo ay kumikita ng malinis na pera. Iyan ay tela. Kahit ang suot mong damit ay may mga sira at patch. Gamitin ito para gumawa ng bagong damit. Hindi ko pwedeng basta-basta kunin ang mga bagay mo. Kung gusto mong kunin, kunin mo lang. Bukas ng umaga magpadala ka ng mas maraming harina para maghurno ng isang kawali ng puting pandesal. Yung sirang bahay ko na may malamig na kalan ay hindi pwedeng magluto. Bukas ng umaga dadalhin ko si Stone dito para kumain. Tunay na ang galing ng mga ate at kuya ko sa pagluluto. Ang puting bigas na bun na ito ang sobrang bango talaga. Hindi pa ako nakakain ng ganitong kalambot na tinapay kahit kailan. Kumain ka na, hindi pa rin mapakali si Liu Changgi na alagang aso. Kagabi nakita ko na nagmamaneho tayo pabalik sa baryo. Ngayon hindi natin alam kung anong masamang balak ang nasa isip niya. Director Zhao, tingnan mo ang tao, may sakit at masama ang hangarin. Itong mahirap na tao ay kumakain ng puting harina na malaking pandesal na may bato sa loob. Nasuot pa ng sapatos na gawa sa tupa sa paa. Kaninang araw sa malaking opisina ng kolektibong komunidad. Katatapos lang mawala ang 30 yuan na pondo ng publiko mula sa Water Repair Bureau. Si Litienyo ay isang buong grupo. Isang matinding kasunduan na kahit ang mga daga ay hindi sumasali. Saan galing ang pera? Siguradong siya ang nagnakaw ng mga nakaw na bagay. Latienyo. Si Liu Changjiang ay nagharap ng formal na reklamo laban sa iyo dahil sa malubhang pagnanakaw. Pagnanakaw ng kolektibong ari-arian. Magpakatotoo ka at aminin mo ng buong puso. Yung pambili ng puting harina at leather shoes. Saan talaga nanggaling ang kinuhanan nito? Tio Zhao, ikaw ay isang taong marunong bumasa. Bago ka man ako hulihin, pakibasa muna kung ano ito. Mula nang matanggap si Comrade Hei Shui Tuishiru Litienyo. Suportahan mo ako sa aking hotel ng 15 wild na matandang pawikan. 30 kilo ng malaking dilaw na eel. Ang kabuang bayad ay 205 yuan. Nasa ibaba ang bakal na selyo. Imposible ito, sigurado akong pek ito. Siya mismo ang gumamit ng karot para mag-ukit ng selyo. Isa siyang tamad na tao. Saan ka magkakaroon ng kakayahang hulihin ang napakaraming matandang isda? Liu Changgi, tumahimik ka na. Ito ay ang selyo ng Red Bean ng pampublikong hotel sa bayan. Kaya kong aminin ang pagkakamali ko. Paano ka makakapalag sa isang mabuting tao? Nasisira ang ugali ng ating kopo ng Blackwater. Anong iniisip mo talaga? Tirong, ang hindi pagkakaunawaan ay nalutas na. Kuya, kanina ay parehas lang ng nakagawian. Liu Changliang, ang gunggong na ito, nagsinungaling tungkol sa kalagayan ng militar. Maglakad ka kasama ako pabalik sa opisina ng malaking grupo at magkulong ng 3 araw na walang pwedeng pumatay. Bro, ang galing-galing mo talaga. Huwag lang puro tuwa. Kain na at dalhin ang sako pagkatapos. Pumunta tayo sa Black Dragon Pool. Dalhin lahat ng natitirang mga yamang dagat sa ilalim ng yelo. Diyos ko! Si Litienyo ay pumasok na sa pugad ng matandang pawikan sa Black Dragon Pool. Magkano kaya ito ibebenta? Ito ay isang tiket para sa araw ng pagdiriwang. Hindi mo pa mabibili kahit sa bayan dahil sa mahal nito. Hindi ko matatanggap ito. Masyadong mahal. Dalhin mo. Hindi ito libre para sa'yo. Dapat nang palitan ang sirang makinang ito. Bukas pupunta ako sa bayan para kunin ang bagong telebisyon. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa mga damit ko at ni Stone. Ito ang paunang bayad. Huwag ka nang magluto bukas. Pumunta sa may pasukan ng nayon para tumulong. Gusto kong makakuha ng malaking kita.
Nakatanggap na ng mga pagkaing dagat at tuyo na produkto. Basta't ito ay tuyong dilaw na hito mula sa ilog sa gubat. Live mudloach and soft shell turtle. Lahat ay ipapalit sa pera. Ha. Aba, Ginoo, maliit na baka. Kahit maliit ang sukat nitong basket ng mga hito. Pero natuyo ng husto sa araw. Gusto mo bang kunin? Basta't maganda ang mga nasa tubig. Tanggapin ng buo ang alok. Si Chotao ay nagbibilang ng timbang kay Kitaye at sinasabi na 3 mao bawat kilo. Lolo Tijun, ito lang ang mga buhay na hito na meron ako. Idagdag ang garapon na ito na panghuli ng isda. Pwede bang palitan ng panusto sa usok na tuyot? Dahil sa paningin mula sa nakaraang buhay. Nakilala ko agad na ito ay isang bagay mula sa opisyal na palayok noong Qing Dynasty. CJ. Lolo Son, ang gulong na panghuli sa isda mo ay talagang kakaiba. Saan ka nang galing dyan? Anong kakaiba o hindi basta? Ito ang naging trabaho ng tatay ko noon sa bahay ng may-ari ng lupa. Bumalik na sa tamang landas. Kung gusto mong ibigay, ayos lang din sa akin. Hindi pwede, bawat isa ay may kanya-kanyang karapatan. Ang lalagyan na ito na nagkakahalaga ng 5 mao ay sa akin na. Si Stone ay naglagay ng resibo ng malinis na tubig sa isang timba. Ipinasok na ang mga dried goods sa sasakyan. Yung batang na si Litienyo, si Uncle Lee, ay baliw na. Nasa may lugar siya sa dulo ng nayon para mangolekta ng mga produktong dagat. Kahit si Lolo Lian ay may isang sirang garapon na porselana. Binibigay niya na ang 5 sentimo. Yung pera niya ay hinangin lang ng malakas na hangin. Nabigla siya dahil sa hangin. Si Litinio sigurong nakahanap na ng susunod na mamimili. Nagpapataas siya ng presyo sa baryo ng ganito kataas. Mas malaki ang kikitain kapag naibenta na. Malaki ang posibleng kita mula sa pagitan ng presyo. Kaya ano ang gagawin natin? Sa simula, kinita niya ang lahat ng pera ng buong baryo. Magan, sa mga susunod na araw, bantayan mo siya ng mabuti. Nakatanggap siya ng napakaraming kalakal. Kailangan talaga nilang dalhin sa bayan. Basta siyang lumabas ng baryo, sundan mo na agad siya. Alamin kung sino ang kanyang kasosyo sa negosyo. Tio, alam na natin kung ano ang gagawin natin. Huwag hayaan na maagaw niya ang usa. Hindi nan yan. Kung ibibenta niya yon, ibig sabihin ay nagsasamantala siya. Hahayaan natin siyang makulong ng hindi makalabas. Kuya Tainyo, mukhang si Magan ang nakasakay sa bisikleta sa likod. Yung sasakyan ay kay Liu Changgi na may tatak na phage. Tunay na mainitin ang ulo nitong matandang ito. Ipabantay natin ang mga tauhan para sundan siya. Mahaba ang mga binti niya sa katawan niya. Kung gusto pa niyang magtiis, hayaan natin siyang magtiis. Saktong ipapadala niya kay Liu Changgi ang isang bagay para sa kanya. Para hindi na mag-isip ng mali yung matandang yon. Kapatid, tumatanggap ka ba ng dried eel at wild soft shell turtles? Dry yellow eel 3 mao per gin. Ang mga soft shell turtle ay binibilang na 2 yuan bawat isa. Bibili ka ba o hindi? Kapatid, sa aming baryo, binabayaran na nila ng 35 sentimos. Hindi pa kasya ang ibinibigay mong presyo para maibenta ang produkto. Ang sama naman nito, huwag magbenta kung ayaw mong matakot sa presyo. Ganito lang ang presyo sa pagbili. Huwag magbenta, lumiko sa kaliwa sa pintuan. Huwag mong hadlangan ang liwanag. Let us go, Stone. Kuya Tinyo, anong gagawin natin? Sa presyong ito, talo na tayo hanggang sa lola natin. Kung maipit itong 200 kilo ng kalakal sa kamay natin. Kung ganito, talo na tayo. Bakit ka nagmamadali? Maganda ang mga magagandang kalakal, hindi ka maubusan ng bibili. Pumunta tayo sa guest house ng Konseho ng Bayan. Ngayon ay nagkaroon ng reforma at pagbubukas sa Timog. Yung may-ari doon matagal nang may dalang cash. Dito na tayo, mag-umpisa ng manghuli ng mga kalakal. Ang may-ari ng negosyo na ito, kakaalis lang mula sa tubig, ang daang taong gulang na ligaw na goldfish. Mayroon ding mga dekalidad na tuyo na dilaw na eel. Interesado ka bang makita? Pare, lalabas ba itong matandang pagong na ito? Kung ayaw mong ilabas, hindi ko na ilalabas. Ang boss ay eksperto. Magbigay ng presyo, bayad sa likod, pera at sulat ay puno na. Walang duda, ito ay wild. Ang makapal na gilid ng palda. Madaling makita ang bagay na ito sa hilaga. Pagdating sa timog, naging mainit na paninda ito. Isang presyo lang, 50 piso. Ang matandang pagong na ito ay pangpakilala pa lang. May 200 kilo akong dekalidad na pinatuyong dilaw na hito sa aking sasakyan. 50 kilo ng tuyong palakang dagat. Dagdag pa ang 30 piraso ng ligaw na hayop na buhay na dinala sa bahay. Medyo kawili-wili. Kung 80 na ang linya, 80 na talaga.
Kukunin ko lahat ng mga kalakal mo sa kargang ito. Kakatapos lang namin magbaba ng mga kalakal para sukatin. Lahat-lahat ay hindi lalagpas sa 1,800. Ito ang telepono sa aking kwarto. Mula ngayon, kung sakaling makakuha pa ng isang ligaw na hayop na kasing laki ng isang baso ng tubig, tumawag ka sa akin gamit ito anumang oras. Bro, 400 ang halaga nito. Malaki ang kita natin sa kargang ito. Hello, Boss Shen. Ako si Litinho, yung naghatid ng seafood kanina. Kuya, ang bilis mong naisip na tapusin ito. Hindi pa nababayaran ng sapat ang bayad sa kalakal, ayos lang. Boss Shen, ako ay isang tapat na tao. May nakakainggit sa akin dito. Kung nais mong i-report na nagsasamantala ako, kung pumasok ako, mula ngayon, mahihirapan ka ng makakuha ng ganitong klase ng mamahaling seafood. Gusto mong gawin ko ano? Gusto ko ng isang pagkakakilanlan. Ang pagkakakilanlan sa pagbili sa kumpanya ng import at export ng mga produktong pangisdaan. Basta tulungan mo ako. Yung uri ng pera na may daang taong gulang na old sunflower na hinahanap mo. Tinitiyak kong buhay pa akong ihahatid ko sa lungsod ng lalawigan. Ang lakas ng dating mo ah. Tiyak na may ganitong kakayahan ang ate ko. Pero est favor no es barato. Basta mabuhay ang isang siglo na kayamanan, makakamit ito ng maayos. Magtiwala ka lang, si Litinho ay nagsasabi at ginagawa ang kanyang salita. Maghihintay sa balita sa baryo. Tatawagan ko na siya ngayon din. Salamat, Boss Shen. Magkano ang halaga ng bentahan na ito? Totoo talaga si Tio Segundo. Litinho ay buong ibinenta ang mga kalakal sa isang tao na galing sa probinsya. Lahat ay cash transaction. CJ. Ngayon ay mukhang ang batang ito ay sangkot sa iligal na kalakalan. Hehe, Magan. Pumunta ka sa bayan. Pumunta ka agad sa opisina ng pulis sa bayan. Sinasabi lang na may taong matagal nang nagsasagawa ng iligal na transaksyon sa guest house. Malaki ang halaga. Sama si siya na babae, arestuhin din natin. Magandang ideya, Tio Segundo. Pagkatapos ay arestuhin si Litinho. Ang biniling si Fat Minister ay magiging atin na ha. Litinho. Ngayon tingnan natin kung may lakas ka pang tumayo. Xiao Qian, huwag mo na akong alalahanin. Ako ang dahilan kung bakit nadadamay ka nitong katawan ko. Anak, ano nang nangyari sa'yo? Nabalik na naman ang laging sakit. Sabi ng doktor na kailangan mong magpagaling sa kanluran ng bayan. Kailangan ng emergency injection ng 2 piso at 5 centavos. Wala akong kahit 1 sentimo sa kamay ko ngayon. Ironyu, pwede bang huwag ka nang magsalita pa? Tinyu. Sa kalagitnaan ng gabi, sarado na ang health center ng komunidad. Hindi sarado ang ospital ng bayan. Sa kabutihang palad, nakarating agad. Ang lola ay matanda na talaga. Baka mapanganib pa kung magpapahaba pa tayo ng 1 sandali. Magkano ang sukli? Tainyu, ang bait mong kabataan. Si Xiuqin at ang anak ko ay nagtrabaho na rin agad pagkatapos. Sa lahat ng mga taon na ito, siya ang nag-alaga sa akin na matandang babae. 8. Masakit ang buhay ni Xiuqing sa amin. Ate, ipinagkakatiwala ko siya sa iyo ngayon. Pumikit na kahit kamatayan na. Hurry up, Shitu. Mamaya pumunta ka sa maliit na tindahan at bumili ng 2 bote ng magandang alak. Pumunta tayo para hanapin si Lolo Son. Bakit ka bibili ng alak? Hoy, Tio Liuer. Pumunta ka pa rito ng maaga para bumati sa akin ng bagong taon. Dadalhan kita ng huling paalam. Si Kapitan Zhao ay siya mismo, ako. Nakita ko mismo siya sa kasalukuyang guest house. Nagkakaroon ng pribadong transaksyon sa ibang tao. Ito ay isang tipikal na paraan ng paghukay sa sosyalistang pader. Pagnanakaw at panliling lang. Ikaw si Litinho. May isang taong nagreklamo ng formal na ikaw ay nagbenta ng mga panlabas na kalakal ng bansa. Malaki ang halaga. Sumama ka sa amin. Kapitan Zhu, tama ba? Kailangan ng ebidensya para arestuhin. Sinasabi ni Liu Changdi na ako ay nagsasagawa ng panloloko at pangungurakot. Ako lang ang nagkukunwaring nagkakalakal. Baka pa rin magmatigas. Sinasabi mo na hindi ka pumunta sa motel. Sasabi mong hindi mo tinanggap ang pera ng babaeng iyon. Litinho, pakisuyo makipagtulungan. Kung ikaw ay walang kasalanan, kailangan naming beripikahin ang pinagmulan ng iyong malaking kita. Tinitignan ni Kapitan Zhu ng mabuti.
Ako ay isang kawani ng direktang kumpanya ng pang-estado sa pag-import at pag-export ng mga produktong dagat. Binibili ko ang mga kalakal na yon. Ito ay para suportahan ang gawain ng mga sample para sa Creative External Conference. Ito ay espesyal na aprobado ni General Manager Shen Hongyun. Kailan naging ganito kagaling si Kuya Tixu? May proof ka ba? Kagabi, tinawagan na ni Manager Shen ang inyong direktor. Kung ayaw mong maniwala, pwede ka nang pumunta sa munisipyo para verify ang telepono. Ang kapitan ay nagsabi sa opisina na huwag gagalaw. Si Li Tinyu mula sa Heshiton. Hindi ito possible. Siya ay isang tamad na tao. Gago ka. Ito ay isang paglabag sa pangunahing batas ng kalakalan ng bansa. Dalhin niyo sila dito sa akin at ilapit ng malapit. Dalhin at pag-usapan ng mahigpit. Kapitan Zhao, hindi po ninyo ako pinapansin. Ako rin ay nakinig kay Liu Qiang ginalokohin. Kung ganito na nga, kaya hindi na kami magpapasama. Kapitan Zhou, salamat sa iyong masigasig na paglilingkod. Tigre na bakal. Tunay kang naging isang mataas na opisyal sa probinsya. Nagsisinungaling lang at nagpapanggap na malakas. Ate, yung tela na binigay ko sa iyo noong 2 araw na ang nakakaraan. Bakit hindi ka nalang gumawa ng bagong damit para sa sarili mo? Ang tela ay sobrang ganda. Babae lang ako nabalo, bakit kailangang magmukhang nakakaasar sa suot na makulay? Unahin ko munang alagaan ang nanay ko. Binilhan niya ng 2 makahingang barong. Huwag mong ibaba ang kamay mo, sister-in-law. Pagkatapos mong maligo, umalis ka na agad. Hindi maganda na makita ito ng iba. Gabi, tatawagan ko si Stone. Magkakasama tayong kumain ng volcano noodles para magdiwang. Ang magkaaway na ito. Bakit nagsisi ka ng kunin ang sirang garapon na yon? Wala namang ibang gagawin ngayon. Pumunta lang ako para makipag-inuman sa inyo. Magpapakonsulta sana ako tungkol sa daanan ng tubig habang umiinom. Sabihin mo na walang dahilan kung hindi ang 3 templo. Ngayon, anak, ikaw na ang sikat sa buong baryo. Bakit mo ako pinapunta dito, matandang nakalibing na half-body? Tatay Son, gusto kong magtanong tungkol sa isang buhay na bagay. Ang 100 taong gulang na golden money turtle ay sobrang mahal. 400 taong gulang na gold turtle. Anak, ikaw ay baliw. Kailangan mong hanapin ang mapanganib na bagay na yon. May isang malaking boss sa kabisera ang magbabayad ng napakalaking halaga. Pera, kayong mga kabataan lang ang alam ang tungkol sa pera. Ito ba ay tungkol sa pera? Iyan ay ang Diyos ng tubig na espiritu sa ilalim ng Black Dragon Pool. Noong mga nakaraang taon, may ilan na nagnanais na pumasok sa tubig para hulihin ito. Anong nangyari pagkatapos nun? Pagkaraan ng 3 araw, lilutang ang bangkay. Wala ng mga mata. Tatanungin lang kita, Lolo. Sa pinakamalalim at pinakamasama na bahagi ng Black Dragon Pool na tubig, pinakamalamang nakatago ang bagay na ito. Kung gusto mo talagang pumanaw, hindi rin kita mapipigilan. Sumusunod sa daloy pababa mula sa Black Dragon Pool. May isang lugar na tinatawag na lungkot ng Multo Water Cave. Mabilis ang agos ng tubig sa lugar na yon. Maraming mga bato sa ilalim ng dagat na matagal nang hindi nakikita ang araw. Noong bata pa ako, minsang nakita ko yon. Gintong kabibe. Ang takip ay kasing laki ng gilingan. Pero si Aaron Bull, Lolo, kailangan kitang paalalahanan. Sa butas ng tubig hindi lang may lola na pawikan. Mayroon ding malaking water python na naging espiritu na. Sa sobrang init ng panahon na ito, ngayon ang pinakamatindi at pinakamatapang na sandali ng malaking water python. Salamat po, Lolo. Hintayin ko siyang mahuli at bumalik si Lolo Wangba. Muli kitang imbitahan sa isang tunay na maotay. Bro, ang gulo dito, tao ba talaga dito? Walang kahit isang lugar na pwedeng pagtapakan. Ang itim ng tubig ay nakakatakot talaga. Kung gusto mong yumaman, huwag kang magreklamo sa kahirapan ng daan. Ngayon ay oras na para sa isang mapanganib na laban. Magpakatatag ka. Kuya Tinyu, sa tingin ko niloloko tayo ni Lolo Son. Huwag kang gagalaw sa butas na ito. Hindi tama ang amoy sa hangin. May amoy ng isda at may nakikita sa ilalim ng tubig. Kuya Tenyu, tulungan mo ako. Huwag mong ilantad ang likod mo kapag nakatalikod kayo. Makipaglaban tayo sa kanya. Bato. Ah,
Ah, ah, ah. Huwag mag-alala, hindi ako nasaktan. Mabilis, durugin mo na ang tape para sumabog. Kuya Tinyo, tingnan mo dyan. Matagal nang hindi nagsisinungaling si Lolo Son. Totoo nga, nandito ang Diyos ng kayamanan na hinahanap natin. Kuya Tinyo, tingnan mo ang ilalim ng tiyan niya. Sa ilalim ay may isang pugad ng maliliit na pawikan. Ano ito? Totoo ang gintong baril, pere. Totoo itong ginto. Ito ang malaking isda ng Republika ng China. Itago ng maayos sa iyong tagong-taguan at huwag ipaalam. Sandali lang. Ilagay ang sako ng bato. Bro, anong ginagawa mo? Yung babae na boss sa lungsod ay naghihintay pa rin ng buhay na matandang turtle. Kung dahil sa pera ay huhuliin natin ang matandang turtle na nagbabantay sa proteksyon. Ano ang pinagkaiba niya sa hayop na nasa labas? Bigyan siya ng pagkakataong makaligtas. Kumusta na ang usapan kay Shen Hongyun? Bakit ka nagmamadali? Para sa mga mayayamang tulad ni Shen Hongyun, mas mahalaga ang pera. Kahit gaano pa kaganda ang pera. Pero mas mahal ito. Ito ay itim na lingzi. Tinatawag din na Xuanzai. Diyos na gamot para sa malakas na pagpapagaling. Basta may alam sa halaga, palagi nila akong pasasalamatan pabalik. Sige na, Stone. Bumalik na tayo sa Blackwater Village. Diyos ko po. Kuya Tinyo, nakaabot na tayo sa pagiging milyonaryo. Mas marami pang beses sa isang milyonaryo. Kailangan itago ng maayos ang perang ito. Huwag sabihin kanino man ang perang ito. Hukayin ang mga bricks sa ibabaw ng kama at itago sa loob. Tirador at batong. Saan kayo pumunta at bakit ganito na ang itsura ninyo? Puno ng dugo ang suot mong damit. Walang problema, sugat lang sa balat. Huwag kang matakot, nakakatakot lang tingnan. Iyan ay gintong baro. Totoo palang ginto ito. Saan nakuha ni Litio ang gintong baro na ito? Hindi ito sugat sa balat. Siguro ay kinagat ito ng malalaking bulete sa tubig. Litienyo, parang ayaw mo nang magpakasawa sa buhay. Para sa ilang pera, handa nilang isakripisyo ang buhay nila. Anak, dahan-dahan lang. Kapag umiyak ka, hindi na ako makaramdam ng sakit sa sugat ko. Kahit kailan pa, nananahimik ka pa rin. Namumula ang sugat na ito. Ang tubig na bulag ay nakakalason. Kailangan pumunta sa health center para ayusin ito. Kung hindi, wala nang pag-asa ang tao. Hindi na kailangan, malaki pa ang magagastos. Gagawa ako ng paraan para makahiram ng pera sa iyo. Umalis ka na agad habang hindi pa ganap na sumisikat ang araw. Pumunta sa health center ng komunidad. Tio Litinio. Yung batang lalaki ay nakakuha ng gintong bar mula sa butas ng tubig sa kuweba ng multo. Ako mismo ang nakakita na si Stone ay may dalang isang malaking yellowfish papunta. Magdala ng mga maliit na piraso, hindi bababa sa 10 piraso. Iyan ay ginto at ginto na baril mula sa panahon ng Republika ng China. Paano makakakuha ng gintong bar ang isang mahirap na tao? Galing iyon sa butas ng tubig sa lugar na iyon na matagal nang hindi pinupuntahan. Yan ang lugar na ni isang tao ay hindi na pumunta sa loob ng ilang dekada. Maa, subukan mong pumunta. Hanapin si Dao Ba sa bayan upang mang-hold up. Sasabihin lang na nakatago sa bahay ni Litinyo. Mga gintong bar na iniwan mula sa panahon ng Republika ng China. Ito ay illegal na ari-arian. Ipapunta natin siya ngayong gabi para maghanap. Kukunin niya ang 7 bahagi mula sa nakuhang bagay. Kukunin ko ang 30%. Tio, hindi ba't ito ay pang-hold up pag nanakaw? Tawagin mo itong paglilinis ng illegal na ari-arian para sa bansa, magmadali ka. Oh, dumating ka na.
Dumating ka ng tamang-tama. Scarface Kyang, putang ina, pumasok ka sa bahay ko. Litinyo, saan ka nakakuha ng gintong bar na yan, mahirap na walang pambili. Hindi ito pwedeng pag-ugatan ng lehitimong pinagmulan. Iningatan ko para sa'yo. Kung makikisama ka, wag nang pansinin na nangyari ito. Kung hindi ka magpapakita ng tamang pag-isip, maaaring hindi pa rin masalba ang buhay mo. Yung kinuha mo, babalikan ko ang bawat sentimo na sa akin ay hindi nawawala. Ito ang utang. Ako ang magbibilang para sa'yo. Ha 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 ha. Nawala na lahat ng ginto ni kuya. Ako ang may kasalanan sa pagiging maanghang ng dila ko. Wala na talaga. Magsimula muli mula sa simula. Tijin, iyon ay higit sa 10 gintong bariles. Ganito na lang ang pag-iisip mo. Pumunta ka kay Kapitan Zhu at maghain ng reklamo. Maghain ng reklamo. Si Scarstrong ay nagsabing iyon ay illegal na ari-arian. Paano ko mapapatunayan na akin yon? Paano na ngayon? Naitayong pera. Asawa, Bakit ka matakot? matakot kang sumama sa akin. Walang anuman. Bakit ako ang ikatakot mo kung hindi ka man lang matakot sa akin? Maghintay na lang kayo at panoorin kung ano ang mangyayari. Ito ang utang. Siguradong babawin ko ang lahat para sa atin. Tumayo ka na, Stone. Lahat sila nagagalit sa akin. Anong silbi ng pagiging cool? Ang kinuha ni Scars is strong. Gusto kong makuha ang isang hindi kulang-kulang. Mayroon pang Liu Changgi. Ako na ang bahala sa laban na ito para sa atin. Ay, oh. Nandito na ang mga gintong baro. Kuya Dao, marunong ka bang magbasa? Saan ito nanggaling? Yung mga gintong bar na kinuha mo kagabi. Ito ay mga sample ng mga likhang sining na nakuha ko sa aking tungkulin sa internasyonal na kalakalan. Ngayon ay may dalawang pagpipilian ka. Ibabalik mo muna ang mga bagay sa akin. Pagkatapos nito, ipapadala ko ang mga tao mula sa probinsya upang imbestigahan ka. Mayroon ka pang billiard hall na yon at ilang mga warehouse pa. Suriin natin ang lahat hanggang sa pinakailalim. Ilabas mo na ang mga bagay. Hindi kulang ang isang piraso sa seksyon 14. Litiyaw, ang gago mong si Douge. Una kong babayaran mo kay Liu Changliang, una ko nang tatandaan. Hintayin ko munang maitayo ang pabrika bago tayo magbabayaran ng sabay-sabay. Ako na ang bahala sa utang na ito para sa inyo. Kuya, nandito na silang lahat. Nandito na lahat. Nagpunta upang hanapin si Shen Hongyon. Oh. Mga kababayan sa Heshiton, may mga gustong gumamit ng mga gintong bar na ito para talunin ako. Ang resulta ay hindi matitinag. Tigre de Hierro, bakit ka ba sobrang stubborn? Kung sakaling may mangyaring masama sa'yo, Bakit naman ako matatakot? Nay, anong iniisip mo ngayon, sister-in-law? Sa tingin mo ba nahihirapan ako ngayon? naman hindi ka na seryoso uli. Anong klaseng sinasabi kapag naririnig sa gitna ng gabi ito? Sa madilim na ito, maliban sa daga, tayo lang dalawa. Sino ang makakarinig? Ate sa asawa. Bakit ang lamig ng kamay mo? Bakit ang tibok ng puso ko sobrang lakas? Tijun, pakawalan mo na ako.
Makikita ng lahat. Totally nang masira ang aking reputasyon bilang balo. Paano ako makikitungo sa sarili ko kung ganito ang gagawin mo sa akin? Walang kwenta ang reputasyon. Babae ka na nga, may dalang matandang babae pa. Inaasikaso ang pamilya na ito. Kailangan mo pang araw-araw mag-ingat sa mga hayop tulad ni Liu Changgi. Hindi ka ba pagod? Gaano ka pa katanda? Sa tamang edad at magandang kalagayan. Ayaw mong humanap ng isang lalaking marunong makiramdam at mag-alaga sa'yo. Sa gitna ng matinding taglamig, isang mainit na yakap ang naghihintay. Ate, hindi mo ba talaga naisip na ganito? Basta mong tumango ka. Sa buong buhay ko, alagaan kita. Magiging karapat-dapat kang maging asawa ni Li Tianyu ng buong puso at tama. Hindi pwede. Tijun, wag mo akong pinipilit. Kakaalis lang ng ilang taon ang aking lalaki. Ngayon kung makikipag-ugnayan ako sa iba, ano ang sasabihin nila? Sinasabi nilang hindi ako tapat sa asawa at malibo. Umalis ka na parang walang nangyari ngayong gabi. Wala akong narinig kahit ano. Li Tianyu, sa tingin mo ba na madaling lokohin ang pera ko ni Shen Hongyun? Ang gusto ko ay ang 100 taon na buhay na nakasalalay sa pera. Ito ay para sa pagbibigay galang sa isang mataas na leader. Alam mo ba kung gaano kalaki ang naantala mo sa akin? Boss Shen, mas mahal ng 100 beses kaysa kay Lolo Wang ang dala ko sa'yo. Tumingin ka ng matagal. Ito ay wild black reishi mushroom. Ito ay isang pambihirang gamot na makapagbibigay buhay muli at nagbibigay ng malakas na nutrisyon. Kahit ang matandang tradisyonal na doktor sa lalawigan ay nakita lang sa mga libro. Tama nga si Boss Shen ay eksperto sa bagay na ito. Hindi ako magsisisi sa pagpasok ko sa negosyong ito. Gaano karami ang gusto mo? 2,000 hanggang 5,000. Ayokong hingi ng pera. Gusto kong tulungan mo akong gawin ang dalawang bagay. Una, gusto ko ng isang kopya mula sa Provincial Fishery Corporation. Dokumento ng mamimili na may pulang selyo ng bakal. Pumunta sa opisina ng panlalawigang kagawaran ng pananalapi. Pangalawa, bigyan mo ako ng approval para sa isang Longjiang 750 cross motorcycle. Haha, ang batang iyan. Kaibigan sa negosyo. Gusto kong mag-invest. Saan mo nakuha ang pera? Yung ipon ng nanay ko na nakalibing. Sinasabi niya na mas ligtas siyang sumama sa'yo kaysa ilagay sa kama. Magbibigay ako sa'yo ng 30% ng bahagi. Kuya, gusto ko ng 20. Lahat ay pinapayagan si Kuya Tianyu na bumili ng malaking motor. Diyos ko po, Si Li Tianyu ay talagang yumaman ng husto. Nakasakay pa nga ng malaking motor. Itong batang si Li Tianyu na hayop. Hindi ko alam kung anong swerte ang pumasok sa kanya. nakapag-akyat siya sa mataas na posisyon sa lungsod ng probinsya. Sa ngayon, hindi na natin siya magagalaw ng harapan. Paano na si Tio? Si Strong at si Dao Bakyang ay hindi pa rin makalimot sa galit na ito. Si Ginoong Qiang naglabas na ng pahayag. Ngayong gabi, papatayin natin si Li Tianyu. Pumasok ka na sa syudad at hanapin si Scarface Qiang. Sabihin mo sa kanya na si Li Tianyu ay may dokumento na nagsisilbing proteksyon ngayon. Ang pagpatay sa kanya ng diretsyo ay maaaring magdulot ng malaking gulo. Ngayon gabi, ipapakuha ni Scar Strong si Liu Xiuqin ng diretsyo. Basta mapunta ang babae na yon kay Qiangzi. Si Li Tianyu ay kailangang magpasakop at maghintay ng kamatayan. Li Tianyu, lumabas ka na at tanggapin ang kamatayan. Si Scarface Qiang talaga ay nakarating dito. Sister-in-law ay nasa kamay ni Scar Wall na may baril. Magmadali kang tumalon palabas sa likod na bintana. Pumunta sa opisina ng pangkat para tumawag sa probinsya at hanapin si Shen Hongyun. Tijun, anong gagawin mo? May mga baril sila. Huwag nang magsalita, susubukan kong pigilan ang pinto. Tumakbo ka na, huwag kang titigil, huwag kang titingin pabalik. Baka, huwag kang mamatay. Huwag kang mamatay ng basta-basta. Tumakbo ka na, bakit ayaw mong tumakbo? Ngayon gagawin ko nang masira ka. Ipapadala kita sa Black Dragon Pool para pakainin ang mga soft-shell turtle. Kung may paputok ang baril na ito, paano siksiuksin? Subukan mong barilin. Sa pagbabaril na ito, pati ang buong pamilya mo ay kailangang samahan mo sa hukay.
Huwag kayong gagalaw. Ihulog mo ang baril, pulis. Litinyo, nagulat ka na. Si Kapitan Zhou ang pangunahing salarin. Kaninang ito ring baril panghuli ay suporta niya. Dalhin ng taong armado na pumasok sa bahay at nanlaban upang pumatay. Sa susunod na buhay, magpapakasaya na lang sa lawak ng kalikasan. Tumuloy pasulong. Taurus, ayos ka lang ba? Huwag ka ng ganyan, ate-in-law sa susunod. Huwag na lang maglakad ng nakapaa at tumakbo palabas sa ganitong mga oras. Paano kung makasalubong nila yung mga yun sa subway, anong gagawin natin? Nang makita kong nakatutok sa'yo ang baril, nag-alala ako. Gusto ko lang. Kahit mamatay ako sa labas, hindi kita pwedeng hayaan na mapahamak. Asawa ko. Bakit mo ako ganito kamahal? Mukhang naibigan mo na ako. Huwag kang mag-alala, hindi pa panahon. Hindi pa pwede, hindi pa panahon. Natatakot ako. Kung makipagtulungan na tayo ngayon, magiging masama ang tingin sa akin ng iba. Kung ganito, magiging sirang sapatos na lang ako sa paningin ng iba. Tigre de Hierro. Maghintay ka pa sa akin. Hintayin mo akong maintindihan na. Hindi na ako natatakot. Buong-buong katawan ko ay sa iyo na. Ipagkakaloob ko na ang aking buhay para sa iyo. Susunod ako sa iyong salita. Matulog ka na ng maaga, mamamalagi ako sa labas ng pinto ngayong gabi. Tingnan niyo lahat, halika na. Yung walang hiya na maliit na balo. Sa gitna ng gabi, pumasok ang lalaki sa ilalim ng kumot. Hindi siya lumabas buong magdamag kagabi. Ito ang mag-asawang walang hiya na ito. Nagawa pang maaresto ng pulis ang matanda naming asawa. Liu Xiuqin ang sira mong sapatos. Lumayas ka na rito. Pinatay mo ang aking lalaki at nakatulog ka pa ng mahimbing. Darating na ang sasakyan ng anak kong si Liu Daqian. Malapit na siyang umuwi. Hinding-hindi ka nila pababayaan. Bakit? Gusto mo pa bang manakit? Subukan mong galawin ako kahit isang beses. Nasa daan na ang malaking tulay sa daan pa uwi. Kung patayin si Lin, patay na rin siya. Tumahimik ka. Isang palo na ito. Para turuan ka kung paano makipag-usap ng maayos sa iyong mga magulang. Kuya Tainyu, wala naman akong ginawang masama. Makinig ka mabuti, Majinhua. Si Liu Changgi ay isang kriminal. Huwag kang mangahas na maghasik ng gulo at magdawit kay Xiuqin sa kasinungalingan. Papasukin kita para samahan siya hanggang sa makulong ng habang buhay. At kayo rin. Makinig kayong lahat ng mabuti. Kung maglakas loob kang magsalita ng hindi nararapat mula ngayon, papasok na ako sa bahay. Magtatayo ng malaking pabrika ng pagpoproseso ng mga produktong dagat. Litienyo, ang laki ng ambisyon mo. Magtatayo ng pabrika at bibili ng kagamitan. Ang pagkuha ng mga permiso, hindi ba't lahat yan pera? Alin ang hindi nangangailangan ng koneksyon? Koneksyon, Boss Shen, meron ka. Tungkol sa pera, ako na ang bahala mag-isip ng paraan. Ang Black Dragon Pool ay isang likas na yaman. Iproseso ang mga mababang klase ng pagkain dagat at gawing dilatang pang-export. Ito ay ilang beses hanggang ilang daang beses na kita. Madaling sabihin. Kailangan ng hindi bababa sa 100,000. Kaya mo bang ibigay iyon? Bakit hindi tayo maglagay ng sugal? Bigyan mo ako ng kalahating taon. Nakuha ko ang 100,000 na puhunan. Kung magagawa ko ito, gusto ko ang 49% ng bahagi ng pabrika na ito. Maniniwala ka ba sa sugal? Sige, tatanggapin ko ang paligsahan na ito kung talagang magagawa mo. Mula ngayon, tatawagin kitang Yuje, si Shen Hong Yun. Bro, saan tayo pupunta? Magmamadali kaming pupunta sa lungsod ng probinsya para sa isang malaking transaksyon. Bakit pupunta tayo sa probinsya? Di ba mas kumikita tayo sa pagbebenta ng seafood dito sa bayan? Sa bayan ng county, hindi pa rin makabili ng kahit isang buhay na isda. Ang mga tao ay nag-aantay sa pila buong magdamagdala ang kanilang mga tiket. Pupunta tayo sa malamig na imbakan sa probinsya.
Magdadala ng isang sasakyan ng seryosong isda na si Zuzanda na nahuli at Yellow Croaker. Bumalik tayo sa bayan. Iyan ang nag-isang patok na paninda. Kung magagawa natin ito, magiging puhunan natin ang lahat sa lugar na ito. Bato. Higpitan mo ng mabuti ang pera sa loob ng bag mo. Malinis ang loob ng sasakyan. Huwag hayaang maabot ng aso ang iyong pantalon. Pare, anak, nagsasawa ka na ba? Bakit mo nadadapa ang iyong buntot? Gusto mo bang bumaba at mag-practice? Kilo at 21 sentimo ang bangus. Walang negosasyon sa presyo. Ito ay tinatawag na malaking isda ng daing sa Zushan. Ito ay halatang amoy patay na isda na sugpo. Nagpapanggap kang taga-ibang lugar pero nagbebenta ka ng mga peking produkto. Ano? Isang bagitong na walang alam sa kalidad. Ito ang mga batang isda ng tambakol. Gusto mong bilhin pero ayaw mong kunin. Bakit ang daming paligoy-ligoy? Ayoko pa rin sa mga basura na ganito kahit libre pa. Pumunta tayo para hanapin ang tunay na daan. Ay, hindi ba yung malaking babae sa tren? Kayo pala, kuya. Ang swerte naman natin. Kahit kailan, salamat sa inyo. Ang pangalan ko ay Chen Yanyan. Ang bag na ito ay naglalaman ng bagong dating na digital na relos. Big Brother na matamlay at matamlay. Anong ginagawa niyo dito sa lungsod? Late. Papasok kami para magpasok ng frozen seafood. Sa resulta, puro mabahong isda at sirang hipon ang nasa cold storage. Dumilim na, maghahanap muna tayo ng lugar para magpalipas ng isang gabi. Kuya niyo, mali ang paghahanap niyo. Matagal nang sira na ang malamig na silid sa pintuan ng templo. Kung gusto mong pumasok sa tunay na seafood market, kailangan mong pumunta kay Lolo Ding. Dati siyang naging pinuno ng departamento sa kumpanya ng mga produktong dagat. May hawak kang tunay na linya ng isdang daing mula sa Zushan. Bukas ng umaga dadalhin ko kayo. Kuya, tatandaan ko ang pagmamahal na ito ng ate. Ito na yun. Lahat ng mamang babae ay puno ng mamahaling electronic na relo sa bag niya. Tama na ang halaga nito. Walang nakuha sa tren kaninang araw. Gagawin ko na silang lahat ngayong gabi, kasama na ang tao at mga gamit. Diyos ko, yung nakikialam sa araw-araw. Patayin mo siya para sa akin. Si Stone ay hinila si Yanyan palabas sa likod na bintana. Tapos na lahat. Hindi ko nadalhin ang bag ko. Yan ang utang ko na may mataas na interes na pinasok ko. Wala na akong lakas ng loob pang mabuhay. Kuya New, anong gagawin natin ngayon? Sigurong kinuha ng mga batang yun ang mga paninda. Pwede bang mabawi ang swerte sa pamamagitan ng pag-iyak? Pawiin ang luha. Yan. Alam mo ba kung hanggang saan ang limitasyon nitong mga bumbong na to? Sila ay mga kasapi ng pamilya Buddha. Ang boss ay tinatawag na Leye. May hawak na mga tao na nasa paligid ng 12-dosena. May isang abandonadong warehouse sa gilid ng bayan na kanilang pugad. Mainland. Yung mga pari na yun talaga ang gustong magpakahero. Ngayon sasama ako sa kanila sa isang malaking laro. Ngayon kahit na ibaligtad natin ang buong lungsod ng probinsya, kukunin ko rin ang mga bagay mo pabalik. Pare, pasukin na natin ng sabay. Huwag na tayong pumasok ng sabay-sabay. Boss Shen. Nandito ako sa kabisera ng probinsya. May mga tao na nag-imbak at nagbebenta ng smuggled na electronic na relo sa State Warehouse. Nag-import ng mga dekalidad na relo na may elektronikong mekanismo. Malaki ang halaga nito. Kilala mo ba ang mga tao sa Provincial Capital Public Security Team? Anong gagawin mo? Tumulong ka sa pagtawag sa akin. Sige, ako na ang bahala sa bayarin na ito para sa kaibigan ko.
Bigyan mo ako ng 0 minuto. Ganito na lang ang naging solusyon ko, kuya. Pakikipaglaban ay huling paraan. Ang paggamit ng kapangyarihan ay ang pinakamainam na hakbang. Pumunta upang hanapin si Lolo Ding para bumili ng paninda. Tio Ding, tulungan niyo ako. Sila ang mga kaibigan ko. Nais nilang makapasok ng ilang tunay na seafood palabas ng bayan. Yan. Hindi ito tungkol sa libro na walang pakialam. Lahat ay nagsasabi na baliw na ang labas. Ginoo Lee ay naglalakad sa buong kalye para hanapin ang dalawang tagalabas. Ako si Lauding na may pamilya at responsibilidad. Kung matutulungan namin kayo, kung si Ginoo Lee ay maghihila ng balat ko, umalis na kayo agad. Ayoko nang makisali sa negosyong ito. Ginoo Ding, tingnan mo ito. Palitan mo ang malaking isdang yellowfish ng isang sasakyan ng mga dekalidad na Pearl Mountain banding isda. Bibili pa ako ng sasakyan ngayong gabi para ikaw mismo ang magmamaneho at sunduin kami palabas ng bayan. Gagawin mo ba o hindi, sabihin mo ng diretsyo. Ipaglaban mo man ang buhay para sa pera, ang ibon naman ay mamamatay para sa pagkain. Ibibigay ko sa inyo ang buong sasakyan ng isda na ito. Kahit isakripisyo ko pa ang aking buhay. Ngayon gabi, ihahatid ko rin kayo palabas ng bayan. 3:00 de la madrugada. Malupit ang lamig na parang kumakagat sa buto. Gino Drive ni Master Ding. Isang malaking Liao Feng na truck na nakasabit ang makapal na tela. Nagsasama-sama sa isang pangkat ng mga sasakyan. Dahan-dahan nilalakad patungo sa checkpoint sa labas ng lungsod. Nagtatago kami ni Stone sa malalim na bahagi ng sasakyan. Sa loob ng malamig na tambak ng mga dilis. Nanginginig sa lamig. Bakit lumalabas si Lolo Ding ng ganitong oras na gabi na? Si Gino ang nag-utos na mahigpit na imbestigahan ang mga tumatakas na kriminal. Ano ang dinadala sa likod? Buksan mo na, tignan mo, ay naku, gitnang gabi na. Salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. Lahat ito ay mga libreng nakapirming isdang tambak. Tignan mo, mayroon na silang mga lehitimong pimp. Wow, ang lasa nito ay dagat na isda. Hindi pa ganito kalaki ang selebrasyon kahit sa pagbubukas ng kooperatiba tuwing bagong taon. Kuya New, ang laki ng pasikat natin dito. Nalaman na ng buong bayan. Ito ang gusto kong resulta. Ipaalam sa lahat na dumating na ang tunay na kalibre. Kuya New, ang bakuran na ito ay sa amin. Mula ngayon, dito na ang magiging base natin. Dito na kayo titira. Siya ay nagbebenta ng mga kalakal. Malapit nang magpasko, kalahating buwan na lang. Kailangan mong bilhin ang 4 na piraso ng isda habang mainit pa. Yan, sino ang pinakapopular dito sa bayan na ito? Ang pinakamabilis na mabenta. Kuya New, kung gusto mong mabilis na maibenta, pumunta ka sa Dungguan at mag-ayos. Ito ang pinakamalaking palengke sa bayan. May mga tao mula sa iba't ibang uri at klase. Pero magulo ang lugar na iyon. May isang tinatawag na Sun Wukong na nakaluhod at nakabalot sa isang ahas. Kakaalis lang namin dito. Kung magdadala ka ng ganito karaming magagandang bagay, baka magdulot ito ng problema. Si Son Wukong ang bahala sa lahat ng uri ng kakaibang espiritu at demonyo. Bukas ng umaga, ilalagay ang tindahan sa gitna ng umaga sa Eastgate Market. Gagamitin ko ang mga panindang ito. Gawin nating kilala ng husto ang ating pangalan. Pinakamahusay na banding mula sa Zushan. Huwag kang magpili ng tiket na 1 piso at 21 sentimo kada kilo ng basta-basta. Sino ang nagpapahintulot sa inyo na magtinda dito? Di ko alam kung apelyido ba ni Son ang Eastgate Morning Market. Nabayong nagbayad na ba kayo ng protection fee? Uy, ang ganda ng batang ito, ang ganda-ganda niya. Kulang ang pera, pwede rin siyang ipalit sa kanya. Ang aking kamay. Papatayin mo siya. Ang lupaing ito ay pagmamay-ari ni Son. Tanungin mo kung sasang-ayon ako o hindi. Sobrang tigas ng ulo mo, hindi ka man lang natatakot na saktan ako. Kung gusto mong umalis, huwag kang tumigil. Ang aking bayaw ay si Son, ang pinuno ng Departamento ng Merkado. Ngayon, hindi ko kayo papasok sa balik. Papasok kayo sa kulungan at maghintay ng sentensya. Pare, nagkaroon kayo ng malaking gulo. Tumakbo na kayo, si Kapitan Son ay isang taong walang awa at walang pinipili. Hari ng apoy ng hari ng apoy. Binugbog ninyo ang kanyang bayaw. Siguradong kakasuhan kayo ng pakikialam at panlilinlang. Sa oras na yon, mawawala lahat ng isdang ito na ilang libong gin. Kuya New, anong gagawin mo? Baka mag-alis na lang tayo ng tindahan para umiwas sa gulo.
Wala kang kwenta. Tao, umiikot ka sa likod. Pumunta sa guest house ng konseho ng county para hanapin si Lin Xiaoxia. Yung iniwan ni Shen Hongling. Dalhin mo sa akin ang Red Town na ipinadala ng espesyal na kinatawan ng panlabas na kalakalan. Umalis ka na agad. Siya ang kanyang bayaw. Tinaputol niya ang aking kamay. Sinasabi pa nilang market bro ay walang kwenta. Isue. Nakatanggap ng reklamo mula sa mga tao. Kayo ay nagsasagawa ng seryosong spekulasyon at panlilinlang. Illicit na muling pagbebenta ng mga pampublikong suplay ng bansa. Nagsusulong ito ng kaguluhan sa kaayusan ng pamilihan. Ito ay isang seryosong paglabag sa batas. Baka pa rin magmatigas at lumaban ng marahas sa batas. Ang isda na ito ay legal naming binili mula sa baybayin. Sige, kunin mo na. Hindi ka man lang nagtatanong kung anong ahensya ako galing. Isa kang walang kwentang taong nagbebenta ng patay na isda. Hindi na ito pwedeng mula sa probinsya. Huwag mo akong lokohin. Tumigil ka. Sino nang magtatangkang gumalaw sa kanya? Ang laki ng kapangyarihan ni Supervisor Son. Hindi pa binabasa ang mga dokumento bago kunin ang mga kagamitan. Saan nang galing ang batang babae na yan na manghihimasok sa mga gawain ng kagawaran ng pamilihan? Huliin siya kasama niya. Buksan mo ng malaki ang mata mo at tingnan mong mabuti. Si Li Tianyu ay direktang nakatalaga sa probinsya para sa espesyal na pagbili sa kalakalan sa labas. Ang grupong ito ng mga bangus ay espesyal na inaprubahan ng probinsya. Paglipat mula sa export patungo sa panloob na bentahan upang makalikha ng mga suplay. Inaresto ang mga kalakal sa panlabas na kalakalan at dinakip ang espesyal na kinatawan ng lalawigan. Gusto mo bang hadlangan ang pangunahing tabuo sa panlabas na kalakalan ng bansa? Gusto mong mag-alsa ng laban? Talagang parang baha na sumira sa templo ng Dragon King. Pinadalang sugo si Yuan. Hindi ko talaga alam na kayo ay isang leader na ipinadala mula sa lalawigan. Lahat ng ito ay nagkakamali lamang, nagkakamali. Kagabi, sobrang matindi ng galit ng bayaw mo. Sabi niya na ang Eastgate Morning Market ay may apelyidong Son. Gusto pa nilang gawing iligal ang mga panlabas kong kalakal. Kumusta ang tingin mo kay Ginoong Son tungkol dito? Ano ka, hayop ka? Nasira ang paningin mo, gago ka. Kung mang-aapi ka sa ulo ng espesyal na kinatawan ng probinsya, papatayin mo ang buong pamilya ko ah. Ah. Ito. Kilala si Comrade Lee na yumaman ka na. Ako ang pinuno ng Departamento ng Pagbili sa Kooperatiba. Ngayon, kailangan pa ba natin ang kaayusan sa merkado? Ngayon ay nakikilahok ka na rin sa pagpapasigla ng pamilihang agrikultural. Hindi ko sisihin ang tungkol sa pagtitinda mo ng walang pahintulot. Pero sa susunod na batch ng mga paninda, kailangang bilhin ng buo sa amin para sa kooperatiba. Ibibigay ko sa iyo ang 3 sentimo 8 bawat kilo para sa mga hito. Huanghua fish 42 centavos. Kahit na ang 38 sentimo, hindi pa kasya ang pamasahe natin papuntang lungsod. Hinahamon mo lang ang aming kabuhayan. Maliwanag na ang sitwasyon para sa mga kabataang kasamahan. Hindi ko ibebenta sa kooperatiba. Maniwala ka man o hindi, tatawag ako sa opisina ng pamilihan. Bibilhin na agad ang iyong tindahan. Tumawag ka sa opisina ng pamilihan. Tanong ko lang kay Section Chief Son. Hindi pa ba bumaba ang pamamaga sa mukha ng bayaw niya? Kagawad Gao, inayos ko na ang mga paninda ko na ito. Kung gusto mong gamitin ang malaking paratang para pabagsakin ako, pakiuwi na kayo pero kung kayo ay magbibigay ng suporta sa kooperatiba. Nais kong magbigay ng magandang resulta sa pagtatapos ng taon. Sundin ang aking patakaran. Sa susunod na batch ng mga bangus, hahatiin ko ito sa inyo ng 2 beses. Isa-isang yuan kada kilo. Kasi ang kita para sayo. Si Ginoo Gao ay na-promote at yumaman na. Dala ang netong kita na 21,000 yuan na malaking halaga. Bumalik sa Blackwater Village. May pera sa bulsa. Mas lalong tumibay ang loob ko. Bato, kunin mo ang 200 yuan para bumili ng magandang pang-alis ng sakit sa nanay natin sa ilang araw. Natitirang nakatali sa oras ng kamatayan. Huwag magwaldas ng basta-basta.
Li Tianyu. Nagdulot ito ng pagkakakulong sa tatay ko. Yung babaeng ini na minamahal ko. Bumalik na ako sa sports car ko. Sa utang na dugo na ito, gusto kong bayaran mo ito ng iyong buhay. Liu Daqiang. Yung tatay mo na nakakulong ay dahil sa sariling kasalanan. Kailangan mong maghiganti para sa kanya. Susunod ako pero hindi pwede ngayon. Bakit hindi pwede? Dahil ngayon, may mas mahalaga akong kailangang gawin. Liu Daqiang. Ang kaso ng iyong ama na si Liu Chang ay nasa proseso pa rin ng pagsusuri. May malaki kang pagkakasangkot. Sama-sama kaming sumama sa amin. Way ay. Tenyu, naitayo na ang pabrika namin. Magkakaroon kayo ng masayang araw kasama si Xiuqin. Ah,